Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong legally public service program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila 4 Chapter. Paalala lang po, ang ating pong napag-usapan, pinag-usapan o napag-usapan na awag po niyong maituring sa legal opinion bagkos consider discussion for information and academic purposes only. Kung mayroon kayong compelling issues, abay pinaka-the best na ang magkonsulta po sa inyong lawyer. Maraming salamat. So sa mga baguhan pa lang po, kung hindi man po ninyo mamasamain, no? At hindi man po kalabisan sa inyo, at kung nagugustuhan po ninyo, no? Ang ating mga videos, and you find our videos informative and educational, okay? Pwede ba makahingi po sa inyo ng pabor, paki-click po ang subscribe, share, and like buttons po natin upang sa ganun mapalawig pa natin ang ating advokasya na maipagkalat natin, no, ang legal na impormasyon at kalaman sa ating mga kababayan, kaibigan, maring diskubir, kamag-anak ninyo, kakilala ninyo, kapitbahay ninyo, upang sila din ay meron pong mapupulot, no, sa ating pinag-usapan. At sabi nga natin lagi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. Okay? Maraming salamat. Alright, o bago tayo magpatuloy, pwede bang lubusin ko na ang hingi po sa inyo ng inyong oras, no? Meron po tayong libro na pinopromote, no? Ito po ay 5 libro po natin ng iyong lingkod, no? At ito po ay available sa Central Books, no? You can also order online, no? Kung gusto po ninyo. Kung kayo aman po ay isang layman, no? I highly recommend ito pong legal handbook, no? A daily companion for all ay magiging very helpful po sa inyo kung meron kayong kopya nito sa inyong bahay o sa inyong workplaces. Kasi po, itong legal handbook po, no? Kaya tawag natin the daily companion for all, ito po ay extract ng mga batas na mayroon pong kinalaman sa buhay po natin, kahit ano pong status ninyo sa buhay, no? Ordinaryo lang kayo o extraordinaryo, mayaman man kayo, mahirap or regular lang, no? Ay hindi po natin maiwasan yung batas ng batas natin na may kinalaman po sa ating buhay, no? From the time na tayo kinunsi, pinanganak, hanggang sa lumaki tayo, nag-aral, no? Nag-asawa, nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng issue ng support, nagkaroon ng properties, no? Nagkaroon ng hidwaan sa pamilya, sa family relations, so annulment o divorce, no? Kung minsan, okay? At saka problema sa panggawa, no? Sa titulo, sa mana, all these things po ay mga extract po ng batas na ito ay nandito po sa legal handbook. Kaya kung meron kayong kopya nito, it will be very helpful, no, sa inyong opisina o sa inyong bahay. Okay? Next po natin ipupost po natin ay ito pong legal handbook po natin, no, sa ating Bill of Rights, no, handbook on our Bill of Rights, no, na kung saan ang ating pong karapatan, no, sa ilalim ng ating saligang batas ay nandito po just in case, no, yung ating estado ay nag-exercise po yan ng kanilang tinatawag nating police power, no. Ay ano ba yung police power ng state, no? Una po yung tinatawag nating the power of eminent domain, na kung saan ay pag ang ating pong private property o lupa, no, that could be appropriated, no, by the state, by the power of eminent domain, for public use and purpose, and subject to just compensation. Pero meron ding situation na we could not be paid just compensation. And then we have also dito sa issue ng arrest, no? Kailan ba tayo pwede ma-arresto ng walang warrant? Kailan ba dapat may warrant? At kailan ba dapat mahalugog yung ating mga properties ng may warrant o walang warrant? Okay? At kung sakali mang tayo ay nahuli under custodial investigation ka ng law enforcement agency o officers, ano ba ang karapatan ng isang tao if you're under custodial investigation? And of course, because moderno na po tayo ngayon, no? There are lots of crimes being committed with the use of the internet, ating pong computer, laptop o mobile phone po natin. And if these electronic gadgets, no, are used in the commission of the crime, then papasok po si cybercrime at papasok din po ang cyber warrant, because this could result in the examination or confiscation of our electronic gadgets for forensic examination,
And then, kailangan natin dito yung tinatawag nating cyber warrant. Okay? And then, we have also labor laws. So, yung pong practitioner po ng ating human resources, no? Department, this book could be very helpful po sa inyo, no? Sa pagpagawa po ninyo ng trabaho ninyo. And of course, kung kayo ordinary manggagawa man lang din, no? This book could be helpful din po sa inyo. Of course, meron din tayong corporate law annotated, no? Sa mga practitioner dyan, no? Sa mga corporate law, this could be very handy materials for you. Okay? And then, of course, sa mga panyeros at panyeras din natin, no? Kung wala pa kayong kopya ng SIPRA natin, no? The Code of Professional Responsibility and Accountability, you can have a copy of this book sa Central Books, no? And they have branches nationwide, and of course, they have also branches in Cebu and in Davao. You can also order online dito sa Pilipinas, ay free delivery daw po sila. Okay? Maraming salamat, and okay, let's now proceed with our discussion. Okay? So, ang ating pong pag-usapan ngayon, no, ay may kinalaman po yan sa sulat po sa atin ni at user ZK. Okay, yun po ang kanyang mahaba po, no, but for privacy purposes, yun lang po ang ating itawag po sa kanya. Okay, may sulat siya sa atin, may actually comment, no. So sabi niya, may binili, hello sir, sana masagot niyo ito. May binili po kasi akong lupa, hulugan. Yung po lang pinakita naman sa amin ay yung mother title. After 1 year, nag-search ako about sa lupa. Kasi till now, wala rin develop yung subdivision. Kaya pumunta ako sa Register of Deeds. Pag-check ko po sa mother title, ay wala namang record sa RD. Yung title, sabi nila, fake daw, no information ang title. Sabi naman ng agent ko, sa LRA pa daw po, wala po daw yung titulo. Alright, okay? So, dito sa ganitong situation, no, lagi nating sinasabi, pag bibili po tayo ng lupa, no, okay, ay very mag-exercise po tayo ng due diligence. Kasi dito sa kwento mo, alam mo, meron tayong video tungkol dito, ha? Kung kayo po ay makapag-deal po kayo sa isang developer, ito may sinasabi siya, no, sa isang subdivision, no, na dinidevelop di umano. Ngayon, ang kausap niya dito, yung agent, ahente. Ngayon, di ko naman po inaano yung ina-underestimate, no, o parang binibigyan natin ng bad image yung ahente. Alam mo, yung ahente kasi, siyempre yung kanilang interest is to sell the land, makakuha sa ng kliyente kasi commission sila eh, no? Their motivation is understood. Pero wag po kayong basta padadala diyan, no? Sa mga sweet talks, no? Una, do your due diligence. Una, sinabi natin lagi, if you are buying properties as isang developer, okay, i-check nyo muna ang ano bang status nito. Hingian ninyo siya ng certificate of registration at saka license to sell. Ang nag-issue po nito ay yung Department of Human Settlement and Urban Development, no? Itong ehensya nito, siya yung nag-i-issue ng kaakulang mga permit. Ngayon, pag walang may pakita yan, abay, red flag na yan. Katulad yan, dapat ang inuwan na ninyo is yung kung meron ba silang license to sell. Kasi hindi po pag-i-issue ng license to sell ang Department of Human Settlement and Urban Development, no, sa developer kung hindi po titulado yung lupa. Okay? Kung hindi titulado yung lupa, hindi po yung mag-i-issue. At bukod pa dyan, marami po mga requirements ang hinihingi ng nasabing ahensya, no, upang mabigyan sila ng lisensya na to engage in the developing real estate development at mabigyan sila ng license to sell. Ang isa nga dyan ay siyempre yung tinatawag nating titulo ng lupa. Kailan merong titulo ng lupa, hindi pwede yung walang lupa o sinasabi nitong ahente mo ay under process pa. I don't take that because kung titulado yung lupa, yung titulo niyan, merong kopya doon sa Register of Deeds. Okay? So, yan, red flag na yan. Pangalawa, pag nag-apply po kasi yung developer ng license to sell, okay? Isa po sa mga requirements din, bukod sa titulo, ay mag-submit sila ng detailed plans, no, doon sa subdivision. Nandyan yung mga drainage system, electricity, power, no, yung mga karsada, no,
Sang-ayon ba yan sa zoning ordinance at saka yung tinatawag nating meron ding environmental compliance certificate, no, na dapat ma-issue yan, at saka paano ba yung source nila ng tubig, for example. Sinasabi mo rito walang aktibidades, no, kasi nandun dun sa license to sell pa lamang, nandun na may nakalagay na doon kung ano bang timeline ng project na yun. Okay? So, dito base sa kwento mo, no, wala namang sabi mo 1 year na walang nangyayari, no, walang development. Maliwanag lang yan na kaya walang development because they have not yet complied with the requirements of the agency. Okay? Kaya kung naghulog na kayo, itigil niyo paghulog na yan at you demand for the cancellation of the whatever documents that you sign. You could have signed contract to sell or nagkaroon ba kayo ng reservation agreement yan. Pero sabi yung hinuhulugan ninyo tigil nyo yan and you demand for the cancellation, no? I-cancel mo yung contract to sell man niya kasi hulugan itigil yung hulugan na yan, no? At karapatan mo yan and you demand for the refund of your of whatever payment you made already. So I suggest you file a complaint with the nearest office doon sa Human Settlement Adjudication Commission. This is an agency under the Department of Human Settlement and Urban Development, no. Dati ang pangalan nito it's LURB, no. So mag-file ka ng complaint doon laban sa developer kung ayaw ibalik sa inyo yung inyong naibayad na. Most likely mahirapan kayo na magsingil nito, no, especially kung yung developer na yan is fly by night, no. So yan po ang inyong gagawin. Okay? And this time I hope maging listo na tayo, no. Pagbibili po tayo ng lupa o you deal with real properties, iba yung pag-iingat po. Ang tawag po niyan ay due diligence. Okay? Maraming salamat and I hope to see you again, no, in the next video po natin. God bless.